Ang lihim ng mga senior na matalas pa rin ang isip. Magandang araw po mga ka-senior. Narito na naman ang inyong ka-senior health tips. Gabay natin para sa mas malinaw na pag-iisip, mas matibay na memorya, at mas masayang pamumuhay sa ating golden years. Mga ka-senior, napapansin niyo ba na may mga senior na kahit 70, 80 o higit pa ang edad ay matalas pa rin ang isip? Mabilis pa ring mag-isip, hindi makakalimutin, at kayang makipag-usap ng malinaw at dire-diretso. Samantalang ang iba naman ay nakakaramdam ng pagkalimot, kalituhan, o hirap sa pag-alala ng mga bagay. Ano ang pinagkaiba? May sikreto ba sila? Ang sagot, oo. At ang maganda pa, ang mga lihim na ito ay hindi komplikado. Ito ay mga simpleng gawin na ginagawa nila araw-araw. Unang lihim, ginagamit nila ang utak araw-araw mga ka-senior. Ang utak ay parang muscle. Kapag ginagamit, lumalakas. Kapag pinabayaan, humihina. Ang mga senior na matalas pa rin ang isip ay laging may ginagawa na nagpapagana sa utak. Nagbabasa, nakikipagkwentuhan, nag-iisip, nag-aaral ng bagong bagay, hindi nila hinahayaan na maging idle ang isip. Ikalawang lihim. Mahilig silang makipag-usap. Ang pakikipagkwentuhan ay hindi lang pampalipas oras. Ito ay exercise para sa utak. Kapag nakikipag-usap tayo, nag-iisip tayo ng sasabihin, nagre-recall ng memory, nagpo-process ng impormasyon, kaya ang mga senior na may kausap araw-araw ay mas alerto ang isip. Ikatlong lihim. Tamang pagkain para sa utak. Ang kinakain natin ay direktang nakakaapekto sa utak. Ang mga senior na matalas pa rin ang isip ay kumakain ng prutas, gulay, pagkain na hindi sobrang alat o matamis. Ang ganitong pagkain ay tumutulong sa daloy ng dugo papunta sa utak. Ikaapat na lihim. Gumagalaw ang katawan mga ka-senior. Ang paggalaw ng katawan ay hindi lang para sa muscles. Para rin ito sa utak. Kapag gumagalaw tayo, gumaganda ang blood flow, mas maraming oxygen ang napupunta sa utak, kaya mas nagiging malinaw ang pag-iisip. Ikalimang lihim, maayos ang tulog. Ang tulog ay panahon ng reset ng utak. Dito inaayos ang memory at impormasyon. Kung kulang sa tulog, mas makakalimutin, mas mabagal mag-isip, kaya ang mga senior na matalas ang isip ay may maayos na tulog. Ika-anim na lihim, umiinom ng sapat na tubig, simple pero mahalaga. Kapag dehydrated, nahihirapan mag-focus, bumabagal ang utak. Kaya ang hydration ay susi sa malinaw na pag-iisip. Ikapitong lihim, positibo ang pananaw. Ang stress ay kalaban ng utak. Kapag puno ng stress, bumabagal ang memory, nahihirapan mag-focus. Ang mga senior na matalas ang isip ay mas relaxed at positibo. Ikawalong lihim, natututo pa rin sila. Hindi sila tumitigil matuto kahit may edad na. Maaring bagong recipe, bagong hobby, paggamit ng cellphone. Ang pagkatuto ay nagpapasigla sa utak. Ikasiyam na lihim, may purpose sila. Ang may dahilan sa buhay ay mas alerto ang isip. Kapag may inaasahan ka araw-araw, mas active ang utak, mas motivated kang mag-isip. Ikasampung lihim, may kapayapaan ang isip. Naglalaan sila ng oras para sa tahimik na sandali. Maaaring magdasal, magmuni-muni, o mag-relax. Ang tahimik na isip ay mas malinaw mag-isip. Pinakalihim, ang matalas na isip ay hindi aksidente. Ito ay inaalagaan araw-araw. Mga ka-senior, hindi ibig sabihin na tumatanda tayo ay automatic nang humihina ang isip. Marami pa tayong magagawa para mapanatili itong matalas. Simpleng simula, magbasa kahit ilang minuto, makipagkwentuhan araw-araw, gumalaw kahit kaunti, matulog ng maayos, uminom ng tubig. Sa tuloy-tuloy na paggawa nito, mapapansin ninyo, mas malinaw ang pag-iisip, mas matalas ang memory, mas alerto ang utak. Mga ka-senior, tandaan ninyo ito.
Ang utak ay parang halaman. Kung inaalagaan, lalo itong lumalago. Kung nakatulong po ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang Senior Health Tips. Muli, ito ang inyong Senior Health Tips. Nagpapaalala na ang malinaw na isip ay susi sa mas masaya at makabuluhang buhay. Hanggang sa muli, Senior, ingat po kayo lagi at God bless.